Good morning mga Inday, at katatapos ko lang maghatid ng dalawang bata sa school. So ngayong araw ang inyong Inday ay napaka-busy. So pagkatapos ko maghatid ng mga bata sa school ay didiretso na agad ako sa Walmart dahil bibili po ako ng ating cooler. So andito na ako sa parking lot ngayon at pumasok na agad ako sa store. So ayan, kukuha lang ako ng ating cooler at pagkatapos niyan, lalabas na rin agad. So pagkatapos kong bumili ng cooler ay didiretso na naman ako sa Home Depot dahil bibili po ako ng ating compost at saka yung semento. Ganito po ang aking ginagawa araw-araw dito sa Amerika dahil wala po tayong driver, wala po tayong mauutusan, kaya kailangan talaga nating marunong mag-drive dahil wala tayong ibang aasahan or uutusan kundi ang sarili natin. Kaya ngayon ay dito na tayo sa Home Depot, papasok na ako sa parking lot at para bili na tayo ng ating pangangailangan. So ayan, maghahanap lang po tayo ng ating maparkingan para makapasok na po tayo sa loob. So ayan, kukuha lang tayo ng ating cart dito para makakuha na tayo ng ating pangangailangan sa loob. At dito po ang kanilang garden area at hahanapin ko lang ang aking kailangan dito. Ganito ang buhay dito sa Amerika. Pag magkaroon kayo ng garden, kailangan mo pang bumili ng pampataba o ng soil para makapagtanim tayo ng maayos. So diretso na ako dito sa cement section at mayroon po ditong lalaki na tumulong sa akin, ayan, para bumuhat ng simento dahil napakabigat. Maliit na bag ay 30 kilos na. At pagkatapos niyan ay dumiretso na ako sa sasakyan at kukuha muna ako ng ating pampalamig para makapag-umpisa na tayo ng ating trabaho sa bahay. So dumiretso po ako dito sa Starbucks. Ayan. Hi, good morning. Let me get 120 size of matcha frappuccino, please. Okay. So ayan, nakakuha na tayo at didiretso na po ako ng bahay. So pauwi na tayo at medyo gutom na ang inyong Inday. So binaba ko na lang dito yung aking cooler at ngayon ay kumuha na ako ng ating cart para mailagay ko na ang aking pinamili sa Home Depot dahil napakabigat nito. Ayan, kumuha ako ng 4 na bag ng compost or fertilizer
tapos 2 bag ng semento. At dahil maalikabok dahil sa semento, so nilinisan ko muna yung likod ng ating sasakyan dahil mamaya ay aalis na naman tayo uli para sa ganon malinis yung ating sasakyan kung mayroon man tayong bibilhin na mga pagkain. So tinanggal ko lang yung cover, yung mat, at nilinisan at ibinalik agad. At pagkatapos niyan ay dumiretso na ako sa likod. Pero bago ang lahat, i-close muna natin yung ating garage door. Baka mayroong mga pasok na iba dahil dito tayo papasok sa likod ng bahay at hindi natin alam yung mga pangyayari sa harap. Kaya ayan, nila ko muna yung maliit nating gate. At dito po tayo gagawa mamaya. At dahil ako ay gutom na, naghugas muna ako ng aking kamay at magpapalit ng damit. Dahil tayo ay pupunta na naman sa Costco at yung jacket ko ay medyo mainit na. So time check, 10 o'clock na ng umaga. So medyo bilis-bilisan natin dahil ako ay nagugutom na rin. So ganito lang yung buhay natin dito sa Amerika. Kailangan nating matutong mag-drive para tayo maging independent. In case ng mayroong emergency, so makapag-drive tayo kahit anong oras. At ano ba, yung kumbaga may free ka din ba na gusto mong umalis ay marunong ka na mag-drive mag-isa at kung saan ka pupunta ay makapag-alis ka dahil marunong ka na mag-drive. Ganyan lang tayo dito sa Amerika. So, nandito na po tayo sa parking lot. Pero dumiretso muna ako sa gas station dahil tayo po ay bibili muna ng gas at mismo tayo po ang magsiserve sa ating sasakyan. So kung gusto mong mag-top up ng gas, ikaw mismo ang gagawa nun dahil walang mag-a-assist sa iyo dito tulad dyan sa Pilipinas. At bago tayo pumasok sa loob ng store, kailangan mayroon tayong membership card dahil hindi tayo makapasok pag wala tayong membership card dito. At ayan, kumuha ako ng saging. At naghanap ako dito ng milk pero wala silang milk na kailangan ko kukunin at saka available na itlog. So kumuha na lang ako ng ibang available na kailangan kong bilhin dito. At pagkatapos niyan, bumalik na rin agad ako sa aking sasakyan dahil ako ay talagang gutom na dito. So ilalagay ko na lang lahat ng mga binili ko dito sa likod at tayo po ay makapag-alis na. So ayan, walang hinto ang pagdadrive. Ganito lang tayo araw-araw, drive lang ng drive para makuha natin yung mga pangangailangan natin. At pagdating ko ng bahay, agad na binaba ko yung mga binili ko at gumawa na ako ng aking breakfast dito. So, gumawa lang ako ng sandwich at
breakfast na kahit sandali bago tayo mag-umpisa ng ating gawain sa labas ng bahay. So ayan, bago ako kumain, niready ko muna yung ating manok. Ayun po ay chicken wings para maton siya at lumabas na ako agad sa likod at tinapos ang aking gawain dito. Ito po ay nagawa ko na kahapon at akin na pong tatanggalin at gagawin natin doon sa kabila naman. So kahit dito sa ating garden, wala tayong ibang maaasahan kundi yung sarili natin. Dahil pag nag-request ka ng gagawa nito ay mas magastusan pa tayo, kaya nagkaroon na lang tayo dito ng ating sariling DIY para makapag-save naman kahit konti. So ito ay gumawa uli ako ng panibagong circle dito. I-assemble ko lang po ito at pagkatapos nating ma-assemble, tayo po ay magmi-mix na ng ating semento. Ayan, yung binili nating semento kaninang umaga ay akin nang gagamitin para malagyan na natin yung circle na ating ginawa. Hindi basta-basta maging isang handy woman dahil medyo may kahirapan. Pero kung talagang desidido ka sa buhay ay kahit anong bagay, mahirap man o mabilis, atin ay dapat nating gagawin para naman sa atin ito at hindi naman para sa iba. Kaya ayan, dahil talagang gustong-gusto ko talaga na gagawin ito para naman sa ganun ay mayroon konting disenyo ang ating bakuran. Kaya naisipan ko na lang na bumili ng semento at gagawa ng sariling atin. So ayan, medyo tapos na. Nililiver ko na lang lahat at atin pong i-compress yung semento sa loob para naman sa ganun. Pag tinanggal natin bukas ay wala siyang mga bubbles sa gilid. At pagkatapos niyan ay 2:00 na ng hapon, bumalik na naman ako sa kusina para linisan yung binabad kong chicken wings kaninang umaga para ma-prepare na sa ating lunch. Pero bago niyan, habang ako'y naglilinis ng ating manok, mayroong notification po sa ating phone na ang isang camera natin sa garage door ay low battery na. Kaya ayan, agad naman akong lumabas at na-charge ang ating camera dito. Ang camera natin dito ay hindi siya wireless lang siya, kaya so kailangan pag low battery na siya, kailangan nating i-charge. At yan, bumalik na ako sa ating kusina at i-prepare yung ating manok. So nilagyan ko lang yan ng garlic tsaka onion powder at yung beef flavor. Atin po yung ima-marinate for 30 minutes. So hinalo ko lang yan ng mabuti at i-set aside natin. Dahil ang susunod natin gagawin dito ay gagawa tayo ng butter. So yung butter dito, ang aking ginamit ay yung harina. Naglagay lang ako dito siguro mga 3 cup ng harina. Pero yan ay kulang pa, so nagbukas ulit ako ng panibagong packaging ng ating harina dahil ubos na. At tapos niyan ay nilagyan ko siya ng 2 kutsara ng cornstarch. Pagkatapos niyan ay nilagyan ko din ng garlic powder. Tapos ay onion powder. At atin na po siyang i-mix at i-set aside. At dahil
magto 2:30 na. Kailangan ko nang pick upin yung mga bata at mabuti naman ang yung ate nila ay may time. So, siya na lang yung nag-pick up ng mga bata at didiretso na tayo sa ating pagluluto dito. Pero bago niyan, ako ay nagugutom na rin dahil alas 2:30 na ng hapon. Kaya nag-snacks muna tayo dito kahit sandali lamang. So gumawa lang ako dito ng banana ice cream. Kumuha ng ilang scoop ng ice cream at naghiwa ng ripe banana. Nilagay sa top ng ating ice cream at nilagyan ng chocolate syrup. Ayan. So pagkatapos niyan ako ay dali-dali ng kumain dahil ako ay gutom na naman. So ayan, habang tayo po ay nag-i-snack ay nanonood po ako ng TV. So ayan, nililigo na si daddy. So gumawa na ako ng butter. So yung butter ko, ang ginawa ko dyan ay nilagyan ng room temperature na tubig at 3 cubes ng ice. Pagkatapos niyan ay binuhos ko na sa ating chicken na i-mix ko at atin na po siyang inumpisahan para i-deep fry. At sa kabila niyan, mayroon din tayong gulay. So ito po yung ginagawa ko para maging crispy siya. Nag-mix ako ng harina, tsaka cornstarch, tap water, at saka ice cube. Pero pag meron po kayong cold water, mas maganda cold water yung gagamitin. So ayan, dahil alas 3 na ng hapon at yung mga bata ay gutom na at time for lunch na rin sa ating lahat. So ako po ay nag-prepare na ng ating pagkain para sa ating tanghalian. Ayan. So ayan guys, malapit na matapos yung ating fried chicken, yung fried veggies at mayroon na tayong sinain. Kaya kain na po tayo.